We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Okay po, ako harong niyo. Drug buy-bust operation napuli sa komisyon. Panahabon sa sarong establishmento sa Catanduanes sa pool sa CCTV. Asin, man iba-ibang luto nin tahong tampok sa Tahong Festival sa Sorsogon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolavieres. Operasyon kontra iligal na droga sa Barangay Kararayan, Naga City napuli sa komisyon, makalihis magpalag ang pamilya kan sospek sa operasyon. Tinutukan niya ni Jessica Kalinog. Sa komisyon na iyan napuli ang pigkondusir na buy-bust operation kan Naga City Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Kararayan, Naga City, Kasubangi. Okay po, ako harong niyo. An ama asin iba pang kaparyente kan 35 anyos na sospek nagaalma sa pag-abot kan kapulisan sa residensya kaini. Pigpapaliwanagan kan pulisaan ama kan sospek na enot na ining nabakalanin iligal na droga. Pinahilingan panin pruweba, alaga dai ini nagtutubod. Pirang minuto na nagpaliwanagan ang magkaibong nalado antes dagos ng nakalaog ang mga operatiba sa harong kung saan kapot na kan poster buyer ang sospek. Kang ginigibo na po ang pagdakop duman sa subject, ang si ama po daa, siyempre kumbaga natural instinct na protektaran ang sayang aki. At ang sabi pa, allegedly, nakainom po daa ini. Sarong sa Shenin pigtutubod ang shabu na kinakarkulong kantidad 6,800 pesos ang nabakal sa sospetsado. Nagpagirumduman ang Naga City Police Office na sa mga siring na operasyon dahil dapat nakikiaram an si Sayman asin kung may counterclaim an pamilya, iagi ini sa legal na proseso. Po nagkaigwa kita ng legitimate operations, mayo po dyan pwede makiaram. Dawa po yung kapamilya kung pinoprotektaran ninda ang sa indang aki sa arog po sa nangyari kan Subangi, iyan po, pwede din sila makasuhan. Arog kang obstruction of justice. Nagiman sa pakiulay ang pamilya kan sospek, kaya dahi naman sa saangatanin reklamo. Nagsayo manaman na magtaupanin komento ang pamilya, dapit sa nangyari. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Lugadan ang duwang lalaki makalihis pagtatagaon kan nagwalang 44 anyos na lalaki sa Barangay Maysuram, Karamuran, Catanduanes. Sa report kan PNP Karamuran, burat ang sospek asin sinitar ini kan sarong barangay tanod, alagad imbes na magkalma, tinaga kaini ang biktima asin nadamay pa ang sarong lalaki. Tulos man na idinalagan sa ospital ang mga biktima na nagsapo nin lugad sa payo asin iba pang parte kan lawas. Sa ngunyan para mientras na nakalibre ang sospek, alagad desidido subuot ang mga biktima na magsunad nin kaso kontra digdi. Sa ngayon po, kami po ay magsasampa na sa kanya ng kaukulang kaso at ito po ay baka mai-file na namin bukas kapag naayos na po yung mga statement ng ating mga victims. Presyo kan pirang rekado na mababakal sa Naga City People's Mall siring kan laia asin siling labuyo. Naglangkaw ni nasa 60 pesos hasta 80 pesos per kilo. Pagpun subuot kan tiguran asin mahal na gasto sa pagtransportar kan mga produkto, pira sa mga rason kan pagmahal kan mga ini. Ang iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello.
Chris? Kate, may kadikit na paglangkaw sa inflation rate kan Pilipinas kan nakaaging Mayo sa 3.9% alagad susog sa economic managers kan Pilipinas, mas hababa na subot yan sa naikurit na inflation kan May 2023 sa 6.1%. Paboritong pampainit tuyong pag-aagan ni Nanay Belen Mapusaw ang mainit na salabat na gibo sa luya. Alagad nanotaran subot kainian pagmahal kan main ingredient sa iyang pigiinom na pampagayon man subot nin boses. Kadiit sana. Mamang kitong magigibot ay man ang ninda. Sa monitoring kaya kan Market Enterprise and Promotions Office, naglangkaw nin haros 80 pesos per kilo ang presyo kan luya sa Naga City People's Mall. Dikit subot ang supply kan lokal na luya asin, anas imported ang napabakal sa nasabing merkado. Apoy ra kan luya, nagmahal man ang siling labuyo. Nakakawat na iningon yan sa 240 pesos per kilo, gikan sa dating 180 pesos per kilo kan nakaaging simana. Nakakaapekto sa buot sa pagmahal kainian pagpuon kan tig-uran asin, ang mahal na gasto sa pagtransportar kan mga produkto. Iyon ang mga indikasyon kung arog na kayan si sa indang sa indang kondisyon kay ito. Mientras tanto, 3.9% o may kadikit man na pagrikas sa inflation ka nakaaging bulan in Mayo na 3.8%. Ang pagkakanman giraray ang nangangenot sa nakakontribuyer sa langkaw na inflation sa 5.8 to 6.0%. Masakit talaga mag-budget mo niyan. Lalo na primero patingon niyan, ang marakalon ta nagmamahal. Ang kilo kambagas mo niyan, nag-abot na ng 60. Enot ng sinabi kan sarong ekonomista na may epekto sa inflation ang pagiging import-reliant kang nasyon. Alangkaw po ang inflation rate. Kasi nga, di ba, ang import sa most of the Philippines is highly reliable sa imported goods. Kate, balikan ta lang si Siling Labuyo dahilan sigon sa mga paratenda dyan sa Naga City People's Mall. Posible pa subuot na mas magmahal pa ini sa mga masunod na aldaw. Ninhuli man sa deklarasyon kan tig-uran, mas dikit man subuot an para omang nagtatanom kaini na pwedeng magresulta sa kakulangan ning supply. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Pag-regulate kan social media accounts kan mga makandidato para sa midterm elections pigpaboran kan Comelec Naga. Reactivation kan mga deactivated voters registration pwede naman subuot gibuhon online. Aramon yan sa report ni Jessica Kalinog. Sa paagikan posters, tarpaulins, flyers, ballers asin sa mga patalastas sa radyo asin TV, pwedeng magkampanyaan mga kandidato para sa saindang pigdadalaganan na posisyon. Alagad sa modernong panahon, magin ang social media nagagamit na kan iba sa pangangampanya. Sigon sa Commission on Elections, mayo ninlay na nagre-regulate kan social media accounts kan mga politiko, kaya haloy man antes na ma-takedown ang posts. Ngunyang napaparanian midterm elections, pigaapodan ang mga kongresista asin senador na ikonsiderar ang regulation sa social media durante kan election period. Urog na ngunyan sa presensya kan AI. Main purpose man po talaga sa regulation, sa actual man o sa online, truthful information, truthful advertising kang mga campaign information itatao ka mga mga kandidato, tas ma-prevent po itong mga fake news and information. Pig-uurulayan pasubot inisangunyan asin piguhurot kan komisyon na magkaigwang MOA sa manibaybang social media platform. Mientras tanto, ang reactivation kan mga na-deactivate na voters registration pwede na subuot gibuhon sa paagikan online. Election 2022 pa kan i-implementar ini. Mag-download sa nakan application form, i-fill out, saka ipasa sa email address kan nakakasakop na Comelec office sa imong naiistaran. Makukuha ini sa Comelec website. For convenience kang ma-reactivate, then na siya kapan mag-uli kung saan siyang munisipyo siyudad naka-star para po mas madali po. Siyempre po, maaraman naman po yan kung na-process ang sa iyang application at ang Comelec office man po ma-reply. Maagi man subuot ini sa validation kan komisyon, asin an opisina na mismo an makoordinar sa imo sa iba pang kaipuhan na dokumento. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Anong pinakamaugmang kawat kang kahubenan mo? Chinese garter. Kahubenan ko patintero. Tumbalata po. Basketball. Double. Double itong may Jolin. Basketball. Jolin. Hirintigan. Basketball. Iyan ang pinakakuyan. Basketball, volleyball. Lalo to, mahilig to sa volleyball. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Panahabon sa sarong cafe sa Virac, Catanduanes sa pool sa CCTV. Kwarta asin cellphone na lalaykan sospek. Mantang lalaking nahampang sa kasong panahabon, arestado sa Daet, Camarines Norte. Uyan report ni Rosie Nieva. Sarong cafe sa Barangay San Pablo, Virac, Catanduanes, ang piglaog nin sarong parahabon. Sa CCTV footage na ini, mahihiling ang lalaking naka-helmet na naglaog sa pintuan kan establishmento asin nagkalikot sa sarong drawer antes liwat na nagluwas. Nalalay ka ini ang labi sa 4,800 pesos na kantidad nin kwarta asin cellphone. Padagos pa ang pigigibong investigasyon kan kapolisan nganing masusug ang lalaking suspect na nahiling sa CCTV sa lugar. Aminado man ang Virac PNP na halangkaw ngunyan ang kaso kan harabunan sa banwaan kaya dakulang tabang subuot ang CCTV para sa mas marikas na pagresolbar sa sarong kaso. So, malaking tulong yung CCTV at ganoon din sa mga kababayan natin. Pag sila, siguraduhin na may mga security measures, security feature sa ating mga properties, mga bahay. Sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte, arestado man ang 21 anyos na lalaki sa paagi kan pigserbing mandamiento de aresto kan mga otoridad. Nahahampangan sospek sa kasong panghahabon na may pigre-rekomendang piyansa na maabot sa 40,000 pesos. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, tapos na ang monsoon break, hulitan nagbebwelta na ang southwest monsoon o duros habagat na posibleng magdaranin pag-uuran sa dakul na mga lugar sa nasyon. Nakakaapektaryan ngunyan sa sulnupang parte kan Luzon asin Visayas. Sa datos kan Metro Weather, posible ang pag-uran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes asin Masbate. May makukusog na uran sa Camarines Sur asin Camarines Norte kaya maging alerto po kita sa huma kan baha o landslide. May posibilidad manin pag-uran o localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Volcanic haze na may darang sulfur dioxide nanotaran subuot kan mga otoridad na nakakaabot sa Bicol Region. Southwesterly wind rason tanganing makaabot sa rehiyon ang duros na may kasabay na sulfur dioxide. Ang risk kay ni aramunta sa report ni Chris Novello. Pigkumpirmar ngunyan kan pag-asa Southern Luzon asin Fivox na nakaabot na sa Bicol Region ang volcanic haze o ang volcanic particles gikan sa nag-alborotong Mount Canlaon na naghalo sa panganuron asin natadarakan southwesterly wind. Iniladawan kan Weather Bureau ang maitom na panganuron siring kang nanunutaran sa Naga City na subot na sa 1,000 hasta 1,500 km below sea level ang distansya. Nanunutaran man ini sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate asin sa Sorsogon. Papataas siya hanggang 10 kilometers na sa southeast niya, east, northeast. So ganun yung direction niya. So may possibility talaga siya na pwede talagang pinagpad yung. Aminado man ang Fivox na ang nakahalong asupre sa haze ang peligroso urog na sa mga taong may helang. Reduced visibility and of course yung in high concentrations na masakit sa sa lalamunan, sa respiratory system, maring hirap makahinga, and of course yung dahil mabaho siya. Nayman maligya na mahandal kan pirang residente huli sa nanunutarang volcanic haze sa pirang lugar sa rehiyon. Siyempre po, delikado po bagay sa mga mahilang sa baga, sa may mga hika, delikado yan. Huli sa insidenteng ini, ang abiso kan Fivox,
mas maraming giraray na magsuulot nin face mask asin magin alerto sa gabos na oras. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Internal Revenue Stamp sa rekisito sa mga pigpapabakal na vape products kasabay kan pagiging epektibo na kan vape law. BIR nagpatanid sa publiko sa piligrong dara kan mga vaporized products na mayo kan nasambitan ng stamp. Uya ang report ni Chris Novelo. Epektibo ng unyo na bulan ng Hunyo RA 11900 ang Vape Law of 2022. Katakod kay ini nagpaluwas ang Bureau of Internal Revenue ning kasuguan na nagmamando sa mga vape importer asin manufacturer na dapat may internal revenue stamp ang mga vaporized products. Nakapalaman ini sa Memorandum Circular 59-2024 kung saan ang mga vape product na mayong stamp may kukonsiderang illegal asin din nag-agi sa maninigong proseso. Siring subuot kan sigarilyo, papatawan man inining excise tax. Most likely, may risk talaga. Kasi hindi mo sigurado kung legit yan o original ba ang pagka-manufacture. Delikado subot ini sa salud kan mapapabakalan ng vape na mayong stamp. Liwat man na pinagirumduman kan DTI ang mga establishmento nagpapabakal ng vaporized products kan mga iko-complying requirements asa sa katapusan kan taon. Sa datos kan ahensya, nasa 25 na establishmento ang nagtitinda ng vape sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Kasi they are given the grace period until December 2024 to comply. Na dapat magko-comply sila duman sa pag-obtain kang registration or permits coming from the Bureau of Product Standards. Kasabay pa sa pagirumdum kan DTI na dapat haray una sa 100 meters subuot ang distansya kan sarong tindahan ng vape sa mga eskwelahan o lugar na pigdudumanan kan mga aki. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ma'am, ano ang day mo malilingawan nakawat kan kahubinan mo? Karakanan po. Karakanan ki ano? Kamuti. Pagtiriti kaning lastiko. Saka ito bagang kirikian. Ayaw lang yan. Daluri, nalilingaw na ko kung anong warang iyo, taraguan. Ma'am, ano ang kawat na day mo nalilingawan kan kahubinan mo? Bahay-bahayan. Sir, anong kawat ang day mo malilingawan kan kahubinan mo? Darakupan sir, Darakupan Aragawan bis. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tulong lunadan ang nagkarambola sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Barangay Tughan, Huban, Sorsogon. Imbuelto digdi ang sarong jeep, kotse asin bus. Sigun sa report, tulong persona na lunad kan jeep ang nagsapo nin lugad sa lawas, natulos man na idinalagan sa ospital. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Nabulabog ang mga residente kan Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte, makalihis pa uranamin bala asin pampasabog kan pigtutubudang rebeldeng grupo ang likudang parte kan Barangay Hall kung sain para mientras na nagtitinir ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB. Nag-abot nin haros labi sarong oras ang insidente, alagad mayo man nakulugan sa parte kan mga otoridad asin mga residente. Makalihis kayang maaraman ang insidente, tulos na nagresponde ang kapulisan sa lugar, mantang nagkondusir manin checkpoint sa manlain-lain na lugar harani sa nasambitan ng barangay. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong clearing operations kan mga otoridad sa lugar kan pinangyarihan. Sa ibong kan nangyari, pigsyerto man kan mga otoridad ang seguridad kan publiko sa probinsya. Yung yung putok is nanggaling doon sa taas, ng likod ng Barangay Hall. So mas mataas po yun sa Barangay Hall ng Dagit. Napuli sa armed confrontation ang intelligence anti-insurgency operation kan mga otoridad sa Barangay Santa Isabel, Iriga City. Naaktuhan kaya kan mga otoridad ang 4 na lalaki na nagsasagibo nin transaksyon kan iligal na droga sa harungkan mismong target kan operasyon. Bigla subuot nagpaputok ang 38 anyos na sospek sa mga otoridad asin maswerteng mayo nin tinamaan.
Naaresto man giraray ang sospek, mantang nakadulag ang tulupang kaibanan kay ni. Na-recover sa lugar ang nasa 9 na gramo nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad nin 61,200 pesos, sarong sachet nin marijuana, sarong improvised shotgun asin mga bala. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Iriga City Police Station ang sospek na nahampang sa kasong pagbayular sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act, RA 9165 asin attempted homicide. Mantang padagos pang pigahanap ang tulong kaibanan kay ni na konsiderado subuot na armed and dangerous. Nag-tap kami sa ibang neighboring municipal police station para po sa pagkakahuli po nitong mga nakadulag pong mga iba pang suspects po. Mako-consider po nating armed and dangerous yun. Kasi baka may mga dala-dala po silang mga baril po. 200 na mga kaakian sa Magaraw, Camarines Sur, pig-aprobitsaran ang pig-oprisir na libreng turi kan gobyerno lokal. Ang bentahe kan siring na procedure para sa lawas kan mga kalalakihan. Aramunta sa report na ini. Daog pa ang premiere night kan pelikula sa blockbuster na pila na ini sa may munisipyo kan Magaraw, Camarines Sur. Ang mga nakapila pati, anas mga aking lalaki, na ang mga nanay asin tatay, nasa gilid man nakaantabay. Si Tatay Romel, alas 8 padaanin aga nagpasiring digdi. An sa iya kayang 11 anyos na aking si James, maawot na daang magpaturi. Siya man talagang may gusto na para magpaturi. Nainda ko, kung sugad sa ko, yan. Sugad sa mo na ano? Itong medyo makusugang buot. Nagsugad daw talaga si James sa iyang papa? Kinakabahan po. Kinakabahan ka? Paano? Ang nagsabi na si Iyo po. Yung para po maglangkaw saka magsulti. Si James saro sa 200 na mga kaakiang Magarawenyo na nag-aprobitsar kan libreng operation tuli na pig-opresir kan LGU kasabay kan 275th Foundation Anniversary kan Banwaan. Aside from this is part of our tradition and sa ating kultura, this is part of our commitment sa health and well-being. Of course, gusto namin mag-offer ng magkaroon ng access ang mga Magarawenyo sa safe at libre na medical procedure. Miski pigkondisyon na ang mga aki, dai man na ibitaran na maghibi asin mag-agrangay sa kulog an iba. Alagad ang first honor sa pila, nakangirit pangani kan matapos ang proseso. Kamusta, okay? Nagpakol sa 248 na mga kaaki ang lalaki, edad 9 hasta 14 ang nabenepisyaran kan programa. Actually, wala namang exact age kung ano yung isa circumcise, but technically sa group namin, 10 and above, pinagawa na namin. Ang purpose is for hygienic purposes. So pinagbabawal ng DOH yung circumcision ng mga pokpok dahil nateteto ng mga bata. Kaipuhan na magpaturi ang kalalakihan, nganing maibitaran man ang smegma o bakterya na posibleng magkausa ng UTI. Sa modernong pagturi, tulong aldaw sana ang healing process, taday naman inipigtatahi. Pigtawan manin bulong para sa kulog ang mga nagpaturi, asin pigtukduan ang mga magurang kan tamang pag-ataman kan nagpaturing aki. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Transportasyon, road access, asing kakulangan pa sa pagpapabisto kan mga tourist destination sa Camarines Sur, pira sa mga nangihiling kan business sector sa probinsya na kaipuhan tutukan. Ang iba pang detalye sa report ni Jessica Kalinog. Kung mahihiling sa probinsya kan Camarines Sur, kadakol subuot nin pwedeng may opresir na tourist destinations. Alagad daigayong namamatean. Sarong angat ang transportasyon asin road access pasiring sa mga ini. Iyan ang pira sa mga nahihiling kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry Incorporated na may epekto man sa pag-uswag kan mga negosyo sa probinsya. Dapat talaga ma-enhance taan sa tuyang number 1 ang airport. No? Magayon ang nadadangugta kadakulo na plano, and the plan is actually emanating not just from Camarines or from the national government to improve on our airport facilities. Taano ta minsan nadidipisilan kita, no? Maduman pa kita sa Legazpi, taigwana kitang Bicol International Airport, still dai pangani nag-open sin daning international destination. Ang magkaigwanin kasimbagan sa siring kaining mga angat,
Human ang saro sa mga rason kan pagmaot kan organisasyon na magkaigwanin First Bicol Business Summit. Gigibuhon ini sa Hulyo 12 kung sa sarong lokasyon. Matiripon ang 7 Chamber of Commerce sa Bicol Region, mga negosyante, pirang organisasyon, asin regional directors kan pirang mga ahensya kan gobyerno. Where all business stakeholders, lahat ng nasa government, mag-uusap-usap for one day. Saan ba talaga tayo patungo? Ano ba talaga ang plano? Poon sa Hunyo 18, kada bulan nang magkakaigwanin man iba-ibang aktibidad ang organisasyon na laom makataunin oportunidad sa mga negosyante na makasabay sa trend sa pagninegosyo, siring man na makanood maging resilient sa gabos na pagkakataon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Positibo ang pamayo kan Masbate Police Provincial Office na magiging matuninong ang bilog na probinsya sa maabot na 2025 midterm elections. Sa ngunyan kaya mayo na sindang na monitor na private armed groups sa 21 banwaan sa lugar. Resulta subuot ini kan mas pinakusog na police visibility asin pagdeploy nin police personnel sa mga convergence areas. Alagad sa ibong kaini, padagos man giraray ang pigigibong pagbabantay asin monitoring kan kapulisan tanganing maprebentaran ang anumang untoward incidents. Naglalauman ang PNP sa kooperasyon kan publiko asin mga opisyal para mas maging matuninong ang bilog na probinsya. Naging matrayumpo ang kinundusir na kaenot-enoting tahong festival sa Barangay Pamurayan, Sorsogon City. Apwera kaya sa magagayon na lugar, bistado man ang syudad nin Sorsogon sa pagiging mayaman kaini sa shellfish. Kasabay kan aktibidad na sa 18 manlain-lain na putahe ang pigluto gikan sa 40 sako nin tahong. Sunod ining piglatag sa 400 metrong laba nin lamesa sa tahaw kan tinampo para sa budal fight. Huli sa matrayumpong aktibidad, plano naman kan barangay na ipadagos na ang kaparehong selebrasyon kada taon. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.